DZME 1530, ang Radyo 1. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Happy Saturday! Ayan, isang magandang Sabado ng morning po sa inyong lahat. Ako lang naman na nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate na rin ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada at welcome sa isa na namang makulit at ika nga ni DJ Andrew na mamaya mga kasama ko, no? Cute and adorable radio program ng mga kabataan tuwing Sabado. Ito ang Youth Power Radio. Ayan. Gusto ko lang munang batiin bago ang lahat, no? Sa mga nakakanood po sa amin sa live streaming sa www.radio1.com.ph. Batiin naman natin yung napakaganda kong backdrop. Nakikita nyo ba? Para akong anghel, oh. Ayan. Gaganyan lang ako, oh, di ba? Yan, oh, di ba? Ang ganda-ganda. Radyo 1, oh. Tapos parang nasa sky lang. Galing-galing, natutuwa ako. At syempre, bago rin yung upuan ko, naka-high chair ako ngayon, kaya ang tangkad ko, feeling ko ang tangkad-tangkad ko. Kamusta kayong lahat? Kamusta ang nagdaang week para sa inyo? Ako as usual, kung saan napupunta. But anyway, i-chika nyo naman sa akin kung gaano kayo ka-busy at kung ano mga pinagkaabalahan nyo nitong nakaraang linggo, no? Text nyo po kami sa DZME Text Jock at 0998-975-1368 or di naman kaya tumawag kayo sa landline at 861-6947. At sabi ko nga kanina, meron kaming live streaming sa www.radio1.com.ph. At alam nyo ba mga katinig, eto 46 days na lang. Pasko na! Wow, ang bilis talaga ng panahon. Ano mga plano niyo sa Pasko? Sino yung mga nag-aabang ng bonus? O, ano na? Anyari? Sino na nakapag-shopping para sa exchange gift? Sino nang bumibili ng outfit para sa Christmas party? O, ayan, i-chika nyo yan, dali. DZME Text Jock po, 0998-975-1368. At may landline po kami, 861-6947. Mamayang konti makakasama ko po si DJ Andrew at si DJ RS na nagbabalik. Ayan, nakasama na natin siya I think mga 2-3 weeks ago dito sa show. Ayan. Pero bago ang lahat, dahil nag-iisa lang muna ako ngayon, sasamantalahin ko na lahat ng pabate. Buwahaha. Ayan. Unang-una sa lahat, minabati ko ang poging-pogi at love na love nating Voice Master of the Philippines sa si Pocholo de Leon Gonzalez. Hi Sir Choi, welcome back from Dubai. Ayan. At mamaya, may something siya sa Laguna, basta ganyan. At syempre, binabati din po namin ang VoiceWorks Batch 30 na nag-workshop ngayon sa Creative Voices dyan sa Makati. At personal na pabati po ito, binabati ko ang biggest fans ko, walang iba kundi ang aking pamilya, ang magulang ko, si Lope at Imelda Quaresma, ang aking kapatid na si Nino, ang ate ko na si Abigail Flores, at ang cute niyang baby na nag 1 month old kahapon, si Baby Inigo. Happy 1 month old, Baby Inigo. Ayan, balang araw. Sige, chika tayo. Ayun, at syempre, gusto ko rin magpasalamat sa Radyo 1, sa DZME, kasi binigyan nila kami ng pagkakataon na mapanood ang premiere night ng Moron 5.2 noong Lunes sa Market. Ayan, maraming salamat po. At syempre, ang PMCM Events Management na anong tawag dito, yung Disney's Big Hero 6 na movie naman. Nakapanood kami ng block screening nung, kailan ba to? Wednesday sa Robinson's Galleria. Ayan, maraming salamat po. Ayun.
Ano pa ba? Ano pa bang babatiin ko? Ay, ano pa ba? Sino pa ba? Ayan. O kayo, baka meron kayong gustong batiin. Kung nakikinig kayo ngayon, once again, i-text nyo po kami. Text lang ng text sa 0998-975-1368 at sa landline po 861-6947. Hindi nyo po kami iti-text sa landline, syempre, no? Tatawagan nyo po kami. Ano po? Ganon. At syempre nga naman, i-like nyo na rin po. Ang dami ko sinasabi, ba't ang daldal ko? Sumanib pa sa akin si Andrew. Ano ba yan? Nag-iisa na nga lang ako eh. Anyway, i-like nyo po ang Facebook page ng Youth Power Radio, facebook.com/Youth Power Radio. At i-follow nyo na rin kami sa Twitter. Parang awan nyo na po. Dagdagan nyo po yung aming 5 million followers. Ayan, at Youth Power Radio. Napakadali, di ba? Ayan, oras po natin sa buong Pilipinas. Idamay na rin natin ang Singapore, 10:44 ng umaga. Ayan, at ang oras na yan ay hatid sa atin ang orasan sa harapan ko na digital. Ayun. Ano pa ba? Uy, meron akong i-announce actually. Meron akong gustong i-announce eh. Nandito lang yun eh. Sandali lang ah. Sandali ka lang ah. Dahil, ano ba yan? Kung ano napipindot ko. Ayan. Gusto ko lang pong i-announce, no, na merong event na mangyayari next week at ito ay ang Asia CEO Awards 2014. Ayan. So, excellent Filipino leaders are worthy to be recognized by the world. Syempre. So, come and join the 5th Asia CEO Awards presented by PLDT Alpha Enterprise. So, Asia CEO Awards will give awards to distinctive and diverse achievers to highlight the country's most accomplished management teams and industry leaders. This will happen on Wednesday, November 12 at the Grand Ballroom of Soler Resort and Casino. So for details on how to register, please visit their website at www.asia-ceo-awards.org. Ayan. Kami po, ang Voice of the Youth Network po ay isa sa mga media partners ng Asia CEO Awards 2014. At syempre gusto ko lang sabihin na si Sir Pocholo is actually a finalist dito sa award na to for SPI Global Young Leader of the Year category. Palakpakan! Yay! Saya-saya pala kung ako lang mag-isa po. Palakpak. Ano ba yan? Ito, ayan. So, habang inihintay ko po si Andrew at si RS, no? Syempre, ito, na-miss ko rin to eh. Last week, tsaka last week hindi natin siya nakasama, pero ito nagbabalik ang napakaganda, napaka-sexy at napaka-generous. Lagi na lang, pag nandito siya may giveaway. Ba't ganon? Ang saya-saya. Ayan. So, syempre, meron po tayong segment na para sa mga mahilig sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, taas ang kamay. Syempre, lahat yan ng kabataan, di ba? Nandito po ang nag-iisa nating si Ate Grace para po sa ating segment na Social Grace. At meron siyang kasama. Ayan, na-excite naman ako. Good morning, Ate Grace. Good morning, good morning. Hello naman, Ada. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes. Siyempre, eto, excited that I'm here again in our Voice of the Youth Radio. Yes. And of course, so, nandito tayo ulit ngayon for the Social Grace. Yes. At na-miss ko talaga dahil wala ako last time. nga. It's November 1. Pagbigyan mo naman ako to visit my loved ones. Kami ni Andrew, nagtakutan lang kami. That's true. So right now, actually, under Social Grace, I'd like to discuss about the effectiveness of social media campaigns. So right now, we all know that companies right now, as in totally venturing into different departments, especially for social media department, Tama. digital marketing department, Tama. because they know right now the effectiveness of social media. And not only that, for digital campaigns, Yes. online marketing. Yes. Yes. So if you are in a marketing industry kasi, you will find out na talagang even right now, those companies are hiring social media managers, digital marketing managers, SEO specialists. Correct. Talagang right? parang meron ng department ang halos bawat kumpanya para dun sa mga internet needs and activities nila. That's diba? true, because they know how effective, for reaching their readers, their target Yes. markets online. Tama Yes, and yun. right now, actually, I invited somebody who is getting online writers Mhm. or bloggers for her campaigns. Yeah, so she's actually Elaine Cedillo. Elaine took up Master's Communication at Trinity University of Asia. She also worked at Batibot, girl, Talaga? last time. Yes, as a segment producer and a concert director during her 20s. Nag-start siya kaagad
Ang during her bata 20s. naman. Yes. So, ganun siya ka-talented. Yun yung ibig sabihin nun. Ikaw na ma'am. That's true. But right now, she is now specializing in the field of marketing, events, and PR, and also an avid photographer. Ay, Yes. maganda yan. So, how are you, Elaine? Hi, Ma'am Hi. Elaine. Good morning. Thank you very much for that generous introduction, Miss Grace. I'm okay, I'm good. And good morning to all the listeners. Magandang umaga po. Happy Saturday. Yes, may gusto ka bang batiin ngayon? Pinabati ko yung closet ko sa pagbigay ng damit ko. Nothing Gusto ko yun. specifically. Bago yan, mama. Oo nga, natawa ako dyan, Elaine. Inabot talaga sa'yo. Oo, ganun. inabot. Ma'am Elaine, ito ang outfit mo for the day. I'd just like to greet the people from Red Wizard Events, DJ and RJ, and of course the rest of the team from Jess Camp, Miss K, Lakap. Yes, saan naman tong Jessica? Ang Jess Camp is located in Subic. This is actually one of the first tourist theme parks inside Subic. And then they reopened last year. And right now, it's up and running. It's also known as Magaol Bird Park, Subic's Ultimate Sky Adventure. So if you are into sky adventure, that's where you're May gonna go. skydiving po ba dyan? Yan ang wala pa sa ngayon. So it means to say, Ada, that we can go there I because of know! Elaine. Yay! You could do aerial adventure and giant swing. Even you could try that. Ay, gusto ko 32 yun. feet high. Ay, gusto ko yun. Above the ground. Ay, Ang gusto ko yun. taas. Excited ako. Yes. So let's go back to social media Yes. campaigns. So for you as a event organizer, Yes. as somebody's host who's getting bloggers Yes. and digital marketers to do or campaign your event, how do you think social media campaigns, how effective? With this day and age, no, it's very, very effective because the response is urgent, ASAP. You could get a response right away, not only from the young people, but also, from the people like us, my age range. Yung mga dabagets and the so bagets. Yes. So, everyone could be reached, international, local, or even because you could even stream your audience Walang limitation. Walang parang ganon. limitations. Unlike the traditional media, yung ba yun? Yes, tama. Halimbawa, especially kung sa newspaper, kung ano lang reach ng newspaper, halimbawa correct. national, NCR, yun lang. Yes. But under online, as in totally limitless. Yes, Totoo. limitless, super. And then we would be able to communicate, collaborate with people abroad because even in the events that we are doing, we did it was this June, we did an event called Hack the Climate. You know how it happened? Because as two students from Princeton reached out to us Uy, to organize that. Wow, level Yes. up. So, Yeah. ganun ka-powerful ang social media. And these guys just saw my business partner, Jego, online that he's doing that hackathon thing. And then he reached out to us. And then that thing happened. It's one of the most successful hackathons in the Philippines. So, yung hackathon, pang ilan ng event under you? Something like that. We've done a lot kasi, pero that's the first hackathon that we did under my events management team. Okay. So, you're getting bloggers, right? Yes. As digital influencers to like campaign Yes. under your events. Yes. So, do you have like qualifications for these bloggers? Kasi right now, di ba, Ada, na pag-usapan natin, everyone can be a blogger. Tama. But not everyone can be a digital influencer. That's true. Yeah. So, Effectiveness. paano ka pumipili ng mga bloggers for your campaigns? Yeah, of course I read the blog sites, and then ano yung reach nila, their followers in Twitter, Instagram, and in their blog sites. And then how good he or she writes. Actually, that's one of the most important for me also, the way they feature the articles. Oo, kasi And then the lahat, photos. Oo, lahat kasi pwede talaga magsulat Yes. Kaya lang, baka walang reader. Tama Exactly. yun. Walang following, di ba? That's true. And how effective kasi if you're a blogger or digital influencer, you need to influence people. Tama. Yes, correct. Oo, parang you're convincing them that The way they tell the story when they blog, kasi that's one of the most important thing, and how extensive yung binablog nila about that certain thing. Tama. he's supposed to be a good storyteller. Yes, exactly. Yun. Exactly. So I heard also that like you're tapping
wheninmanila.com Yes. to disseminate the information. Yes. Kasi I heard they have also 2 million readers monthly. Wow, Yes, Yeah. kaya nagka-crash daw yung website nila. Ganun karami. Ganun kadaming traffic. Yeah, Wow. and we would like Yes. to congratulate When in Manila for reaching that stature. That's true. It's exceptional Sobrang- as in totally. Diba? I think in the Philippines, ngayon lang nangyari yon. So it's always, they always won awards. Yes. Tama. Yes. So for that social media campaign, is there a budget? Yes, there is, of course. But it's not the usual nung tulad nga ng trad media natin na more than 10,000 thousands. But if you'd like to boost your promotion or your page, there's a budget, of course. And also, if you want to get a social media manager, because that's a part of a PR campaign, so that would fall under that budget. Yes, okay. So how about for the bloggers, 'di ba? Usually kasi they're receiving also tokens, Yes. which is acceptable naman Yes. ngayon. Tama. 'Di ba? Kasi right now we don't have yet the standard for how many or how much Yes. they need to Pag- receive. yes. Correct, So correct. nasa consideration na 'yon ng events organizer. Yes. Meron naman may ibang binibigay na tokens, iba gift certificates, yung iba cash. May binibigay din na cash most of the time. Pero kung talagang minsan nag-start out pa lang, kasi usually I'm handling din yung mga startups. So minsan yung mga nag-start up pa lang, ganun lang pa lang talaga so far. But Yun lang eventually yung nga, kaya eh, kumbaga diba? nagiging suki. Tama. Habang nagiging suki ka, yung referral mo din to others, doon ka na, you could generate money out of that. For you have so many events, like Yes. for a certain event, how many bloggers are you getting for the campaign? Usually, ano lang talaga, I'm trying to limit it to 10 to 15. Or actually, yung 10, medyo marami na nga. Pagka yung malakihan talaga, like ibang mga launching, minsan 15, yung tinatap mo. Dun sa campaign, how long nangyayari yung campaign? Like if you're going to have an event on the 21st, right? Yes. Oo, kailan nag-start yung campaign? So you have the 10 bloggers or let's say that's the maximum. At ano pati yung usual nilang campaigns, yung sinusulat nila? With When in Manila, we will start a campaign by tomorrow. Okay. So 2 weeks siya magra-run because my event is on the 21st. But with the bloggers, at least just a week. Because we're doing our own social media campaign as well. So we're handling it on our part para hindi naman din masyadong hassle o nakakahiya din sa vloggers kung if you're not giving So may internal pala. And Yes, then at the oo same nga. time, we're calling the bloggers as external Yes. marketing. Tama. just to help us spread the Spread. word, spread out the promo, what's happening, just to give another insight kasi iba rin yung may ibang treatment sa story, Totoo yun. 'di ba? Oo. Kasi minsan maglalabas ka ng PR, tapos pare-pareho ang laman ng, Correct, ng oo. news. So maganda yung may iba't Yun ibang yung approach. copy and paste. Do you consider that? Is it okay for you? No, as much as Oo possible, nga. no. Oo. Lalo na kung galing lang kay Mamang Google. Oo Huwag nga, naman. totoo yun. Huwag naman Oo. ganun. And tsaka Oh, that's maganda true. rin yung parang third-party opinion kasi siya, Yes, di ba? If oo. it's not, kung hindi kasi siya galing sa inyo. Lalo na kung baka maging subjective lang eh. Yes, Sabi ko, exact- ang ganda-ganda ng event ko. Oh, Hindi Siyempre, naman event pala. mo yun eh. Exactly. Dapat Diba? yung experience talaga, Yes. ma-share naman. Correct. Tama Which is the yun. most Oo. effective way to tell a story. How are you Tama. going Promote to the become like a storyteller kung yung story na sasabihin mo, brand. Dictate. as in Yes. copy and paste, Oo, something like that. correct, yeah. There's no originality, there's no Yes. uniqueness, di correct. ba? At saka yung storytelling talaga, it's most effective kapag ikaw mismo yung Experience. naka-experience. Nandun ka, di ba? So, parang, sinusulat mo lang yung kung ano yung na-feel mo, kung ano yung nangyari, di ba? Yung mga ganun. And it's like, came from the heart. Yes, Parang of ganon, di ba? course. Oh, di ba? Yes. Puso. So, teka muna, excited ako dun sa November 21. As in, ano ba yun? totally. So, Ano ba yan? sa sobrang excited ko, nag-print talaga ako. Ganun ka ka-excited. Yes, actually, ito nakalagay din to sa office ng Ella Brown Systems sa Makati. Nasa pintuan para lahat ng engineers pag lumabas kita. Kita. Oo, Okay, yan. ganun ang ginawa ko. Yes. Kaya makikita nyo to if you're with us, to all engineers at Ella Brown Systems Ayun. Group. Okay, kita-kita tayo na Monday. Bahala Ito na na yun, ako. Yes. Uy, may ticket ka dyan. Ano ba yan? Ito na nga, maraming salamat, Ma'am Elaine, dahil binigyan niyo tayo ng tickets para sa Hunger Games. Oy, gusto ko Mockingjay. yan. Oo. Part 1 pa lang pala to. Part 1, yeah. Next year yung second Ah, installment. so last na to? Ganun naman usually. No, that's next year may isa pang may part 2. Okay. Ano ba yung mga inclusion dito? Saka Oo how nga. much if they're going to attend this Yan ang premiere gusto ko. night? Oo Promote nga. na ako. Ito na yun eh. Oo. Actually, Roosevelt College Cainta High School, that's my batch. 1990, sasabihin ko na kasi malalaman din naman. We'll be having
block screening of Hunger Games Mockingjay. Oy. That is together in partnership with Mag-Old Bird Park at Jess Camp. Why would Jess Camp want to engage into Mockingjay Hunger Games? Oo nga. Because we will be launching the Jess Camp Hunger Games team building experience. Uy, parang gusto ko yun So, para ba itong for corporate also? Yes, that's for corporate school, especially the graduating students. Yes. Kasi when I was in college, we do that mga team building. Team building. Na yan. Pero sir, hindi naman kayo mamamatay dyan. Walang patayan mangyayari. Walang patayan, Alright. It's just the concept of the Hunger Games team building. Yes. And then, this is organized by Red Wizard Events. Okay? The ticket price is at 400 pesos. Anong inclusion? Pero ang dami Oo. mong makukuha. Wow. Okay? I'm excited. We will be getting Katulad na. 2 winners of Subic Total Adventure. That's a back-to-back day tour with Jess Camp and Subic Safari. Uy. And hotel accommodation from Subic Peninsular. So, parang Social. pinagsama natin dalawang theme park into one. Yes. Pag Because umattend we work lang, pag together. bumili lang ng Yes, isang oo ticket naman. na ganito, Oo naman. At hindi lang yan, ating Miss Grace. Yeah. Ate Grace, yun, no? Kinilibutan. Hindi lang yan, Miss Grace. Kasi meron din silang, bukod dyan, may mamimigay din because Subic Safari has been so supportive also. They will Yes. also be giving GCs Uy. for day tour. Same thing din with Jess Camp. May mga day tour tickets din kami bibigay. At they will get a chance for the raffle, no? Yung mga gift certificates from Cold Stone. We will be selecting 10 winners. Cold Stone Creamery, that's the ice cream you can find in Favorite ko yun. Galleria. Yung, Oy, yung sarap ice cream na yan. tinatapon naman. Yung ice cream na mahal. marami silang branches. Pero masarap naman, grabe. Masarap na Oy, mahal. super. Yun eh. Sarap. So they'll be Yeah. giving gift certificates, and then also Greenwich will be giving out for one lucky winner a 1-year supply of pizza. Uy, ang sarap. 1 1-year lucky of pizza. supply. You just have to claim it at the participating Greenwich branches. 1 year? Yes. So, yung inclusion dito sa 400, kasama yung mga raffles and all, may food bang kasama siya? Ang Greenwich should also be giving away free pizzas. slice. Yes, a slice of pizza and Nissan cup noodles from our friends from URC. O, diba? Wow. Manonood ka na may kasama pang ganun. Busog na busog ka na. And so at the Oo. same time, lahat din ng papasok may 20% vouchers from Cold Stone again. Ay, gusto ko yun. And Yung free Cold ride from Stone. Subic Safari. We will also be giving free rides from Jess Camp. So, and then hotel accommodation raffle and some other freebies na surprise. Uy, may surprise pa. Yes, and Ay, Red Ribbon kadam. will be raffling off pala Black Forest cakes. Uy. Uy, ang And sarap. we will be raffling some Doritos. Ayan, hello Uy, ang diet. sarap. Kaya hello Sulit na diet. sulit yung Ayan. 400 Ay, pesos oo, so natin. And exciting this is talaga. also, because this is a fundraising project by our batch. Because we will be having a grand homecoming on February 7, 2015. Kaya in preparation for that. So, okay. now I know that you're from Cainta, Rizal. I grew up in Cainta, yes. Ah, I'm alright. actually in Marikina. Okay, so may gusto kong batiin from Roosevelt College? Hello to all my batch. The officers, Pastor Jacob, Jeffrey Copiaco, Arlene, Lea Sanchez, Vanji, Wendy, and everything else. I forgot the names. So, hindi natin pag-uusapan kung anong batch, year. Yun na nga eh. Sinabi ko na kanina. Sinabi mo na ba yun? Ay, Yes. naka-print, Ma'am Grace, makikita. Batch niyo. 1990 but I'm only 21 years old. Ayun na, Okay. kaya. Yes, Ako din 22 eh. Ay, Ganun ano palagi. Ano Yan, na ako pala sa'yo. tayo? 19 lang ako eh. I Alright. started in Balibot, Mali 21 years old. Yun lang. Ma'am Elaine, gusto ko lang malaman, ano yung meron sa Jess Camp? Ano yung sa loob? Yun. Since I'm also handling the marketing for Jess Camp and events, and soon pala this Christmas we will be having 12 days of Christmas. So, Uy. watch out for we would do an announcement. In Jess Camp, you'll find, of course, Bird Park, Bird Aviary, may talk and feeding kami, and that's where you could only see a live show on stage, 100 bird species Wow. at one time. Sa isang show. Flightless. So, itong Magol Bird Mag-Old Bird Park. is inside the Jess Camp? Yes, it's inside Jess Camp. Okay. Aside from, because it would be two category inside Jess Camp. One is Jess Camp itself, if you want to experience outdoor, meaning team building, yung fire making, yung how to make, get Buhay water. camping talaga. Yes, yun talaga for camping, adventurous people. Barkadas. Because kahit sa minimum of 10, pwede ka nang mag-overnight sa jungle, and you will have a certificate as a jungle survivor. Wow. Ang cool Yun ang naman gusto ko, nun. certificate. At Yes. saka magandang experience, parang outdoor experience yan, lalo na sa mga kabataan At ngayon. saka especially now that in times of calamities, Yes, we have to know totoo. how to survive, how to even how to make fire.
Oo, tama We yan. need to be Yung prepared. pag-water kapag na ano tayo sa trap tayo or anywhere. Yes. What's Diba? nice also with this event, yung The Hunger Games Mockingjay Part 1 on November 21. Yes. This is 7 o'clock p.m. at SM Mega Mall Cinema Cinema 5. What's nice is it's a fundraising Fundraising. project of Roosevelt College Cainta High School. Batch 1990 for Roosevelt College Alumni Homecoming 2015. Ayun naman pala. So, yun yung nice doon. Yes, Oo. Kaya yung Oo. mga kabatch ko, sumulong na po tayo para sa homecoming. At yung mga taga Roosevelt at yung mga graduate ng Roosevelt sa kahit anong branch. So kaya pala Mockingjay yung event kasi Goldberg Park, Yes. Jazz Camp, Will be related. Oo nga naman, Oo. tama. Kaya And nga we'll be naman launching that Mockingjay. Hunger Games So ito bang experience. Mockingjay is existing talaga yung bird, no? Meron ba kayo nito? They would soon find out. Bigla ako na-curious. Oo nga, di ba? Ang tanong mo kung meron talagang Mockingjay, Oo. what is Mockingjay? Ah, ganun. Ay, ayun ang tanong Ay. pala, what is Mockingjay? Teka lang, maki-google muna ako. Maki-google muna. I-ask natin kay Katniss. Yes. O baka, Ma'am Elaine, gusto mo i-imbitahan silang lahat sa Jess Camp. Yeah. Thank you very much po for the opportunity. I would like to invite everyone, mga kabataan, mga hindi masyadong kabataan, mga magulang, mga bata especially. We're inviting you, especially this Christmas season, to visit us at Jess Camp. It's located at Subic, Upper QB, SBMA, and if you want to book, just call 0917-9048-777 or like our Facebook page, Jess Camp, Umaga Old Bird Park. For future announcements. And ma'am, sasamantalin ko na rin Sige to lang, invite go. them sa block screening natin. November 21, that's a Friday. Wala na pong reason para hindi tayo manood kasi walang pasok the next day kakaramihan. Correct. At 7 o'clock p.m., 400 pesos ang tickets. Pero naman po, makakatulong po kayo sa aming batch Yes. to stage the grand homecoming. And at the same time, there are a lot of freebies. You know, overnight stay, travel adventures, gift vouchers from our supportive friends Sa halagang 400 sa halagang pesos, 400. diba? Baka ikaw pa rin mag-uwi ng Black Forest cake from Red Ribbon. Ang Why not? sarap. Alam mo, hindi pa rin ako makamove on dun sa 1 year supply ng pizza. Yun. That's true. Parang gusto ko na, uulamin ko na yung pizza after 6 months. Just claim it. Walang minimum purchase requirement yun, ha? Talaga? Oo, just Wow. claim it if Just you feel attend. like it. Just attend the event. Just attend the Jess Camp. And at the same time, ma'am, meron pa ako isang event, ma'am. Sige po, ano po Pwede yun? ko ma-mention. Sige lang, ma'am, busy ka kasi. Ikaw na. Hindi, Ayan. ma'am, go. ito naman sa mga kabataan din. Okay? sige po. For if you are a photography enthusiast, na-mention nila kanina, I'm also a photographer, but just a hobbyist, we'll be having this event called Tamron Goes Wild. Uy. It's a photo contest at La Mesa Eco Park on November 15. Uy. Oo, mag-start siya ng 6 a.m. hanggang 4 p.m. So, for those photography enthusiasts, not necessarily Tamron user, it's open for all. You could go there and join the contest. Or if you don't want to join the contest, if you just want to know about photography, you could also drop by Tama. and meet our image masters, meaning they are one of the best in the photography industry. Tama. Wow, kasi Actually, photography yan eh. Right now is like selfie Correct. Yung era. nga sasabi ko, sa panahon ng selfie, well, sa bagay, iba rin naman yung selfie dun sa pinaka-passion. Yung passion mo talaga yung Yes. focus yung subject, Yeah. yung mga ganyan-ganyan, diba? Pero, kumbaga, madami na talagang mga kabataan ngayon ang interested din talaga sa Yes. photography, Actually, diba? nung college pa lang ako, interested na ako. Since wala pa akong budget masyado, no? Hindi ako makabili ng DSLR kasi mahal pa noon. Ngayon, medyo affordable na. So, Oo, marami na especially pag may nag-engage work into na. that. Correct. Yeah. Syempre, dapat may work ka talaga. That's Tama. true. It's really Ayan. Because it's expensive. also an expensive hobby. It's That's not true. cheap. Yes. Ayun. Kaya ngayon, sa kaming dalawa ni Ada, tama na muna sa aming mga cellphones Oo nga. to do the selfie and upload. Tama. Oo, pero Pero para mas we're, maganda ka. ganon, i-photoshop and Ayan, all. correct, Oo. true. Ayan, maraming salamat, Ma'am Elaine. Wala na po kayong gustong batiin, wala nang events, wala na naka-line up na ano. Meron kaming upcoming events, but for next year, I hope to come back here for next Yes, year. please. Sure. Actually, pwede nga Most rin. of our events are for the youth talaga karamihan. Tama. But so Pag-usapan far, we mo. have that Mockingjay and that photo contest by Tamron. Ayan. So, bumalik tayo sa Mockingjay at tapos dun sa youth. Yes. Meron ba ditong age limit? For Mockingjay, I think this is R18. R18 ba siya? Alright. Kasi yung baby ko eh. Ayun lang. Parang, Mami, may I join Yun you? lang. Oo, tama. Something like that. Tama. Okay. But since this is a block screening,
we can try to pass. May discretion. Yun naman pala. O basta syempre may kasamang Ng parent. magulang. Oo, may kasama naman Patnubay na parents. magulang ang kailangan. Yes. Yes. Ding, ding, ding. So, ayan. So, later nga pala, don't forget everyone to listen. Doon naman sa isa kong show, this coming 4 p.m. to 5:15, it's Let's Talk About Career, and we're Yes. going to have Victoria Court as guest for this afternoon. Ayan, mamayang 4 p.m. Yes. Let's talk about career. Ayan. So, thank you everyone again for listening here in Social Grace. I'll be here again next time. So, Yes. and thank you again, Elaine Cedillo, Thank for you, Ma'am being Elaine. here with us and for Thank you. inviting us for Oo this nga. Hunger Game Mockingjay. Hindi na ako Jay. magpapakakong plastic. Salamat po sa ticket. Sarap na sarap. Hindi, as in totally, Salamat po. we're very grateful and Yes. thankful kasi we really love also Hunger Games. Tama. You know, Katniss? Yeah. Di ba? As in Yes. totally, she's really that good. Mhm. Correct. So tomorrow, yung sa mga listeners din natin, no, if stand by by Monday, stand by at the When in Manila Instagram for the contest if you wanna win tickets. Ayun. Let's join. Sige, go. Huwag ka na, meron ka lang free ticket for Abuso. others. But Ayan. let's join. Thank you. Ayan, maraming salamat ulit, Ma'am Elaine and Ate Grace. At sumayin nyo na naman po ang isang edisyon ng Social Grace para sa lahat ng kabataan na mahilig sa social media. Ang Social Grace po ay ang aming segment para bigyan kayo ng information, tips, at kung ano-ano pa na details kung paano natin magagamit ang social media to our advantage. Bago po tayo mag-break, meron lamang pong pabate. Hi, Ate Ada, pakibati naman kami dito sa Ternate. Nakikinig po ang Eslao family, Salgado, Nasino, Andanar, Gabriel, Andanar, Garrido family. Ayan, thank you po. J. Ward Eslao ng Ternate, Cavite. Uy! Cavite, malapit sa amin yan sa Las Piñas. At si RS, si DJ RS ay papunta mamaya-mayang konti, makakasama natin siya. Pinapabati niya ang taxi na sinasakyan niya, CJC Taxi, Kuya Erwin, ang pangalan ng driver. Hello po. Bilis-bilisan nyo para nandito na si RS. Ayan. At magbe-break lang po muna tayo ng bahagya at pagbalik po natin, ayan, handa na ba kayong ma-assassinate? Ay, nakakatakot naman yung tanong ko. Huwag naman ganon, pero maya-mayang konti po makakasama po natin ang nag-iisang mentalist, ang tinaguriang mental assassin ng Philippines. Medyo kinakabahan ako kasi masasampulan ako. Pero sige, kaya to. Fight. Go. Ayan. Mag-break lamang po kami. Diyan lang kayo at magbabalik pa rin po ang Youth Power Radio. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Zamora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Mom, Dad, si Rudy po, boyfriend ko. Oh, kain na, iho. Sige po, salamat na lang po. Tumatanggi ka sa grasya. Naku, masama yan. Lalabo ang mata mo. Ganun po ba? Paabot naman po nung lechon? Huwag makisalo sa sabi-sabi. Dito ka makinig sa sasabihin ko. Basta mata, sa EO Executive Optical pumunta. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO Executive Optical. Love your eyes. Astig ang lakas at siglang tumatalaw. Energy drink ng buong sambayanan. Astig ang epekto pang matagalan. Astig ang lakas ng magagawang Pinoy. Sa mga kayod ng kayod, huyag at sagot. Sa mga naglalambot, astig ang sagot. Sa mga kayod ng kayod, astig ang sagot. Energy drink ng bayan, astig. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1.
voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Ayan, welcome back po sa Youth Power Radio at syempre kasama niyo po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. At ang oras po sa buong Pilipinas, 11:13 ng umaga, malapit na magtanghalian. So yung mga tulog pa po, bangon-bangon na, ano po? Bukas na ang mga mall, ano po? Bangon na, ayan. At ayan, ito na. Excited na ako kasi sabi ko nga kanina, 'di ba? Kasama ko na ngayon actually ang tinaguriang mental assassin. Tama po ba 'yon? Yun po ba ang ano? Tama. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan. At salamat sa pag-imbita sa akin dito sa program ninyo. Ayan, walang iba kundi si Mr. Justin Piñon. Kamusta naman po kayo, Sir Justin? Okay naman, medyo nilalagnat. Ay, ayun lang. Pero salamat po, nakarating pa rin kayo. Oo naman, basta kayo, malakas kayo sa akin. Yes, oo nga, si Sir Justin nakapag radio tour na to dahil sa Voice of the Youth Ayan. Nakapag-radio tour na siya. Actually, ako, una kong na-meet si Sir Justin sa isang talk sa PUP. Kasama si Sir Pocholo dun sa kanilang Choppy Kate na event. Ayun. Tapos, na-amaze ako, pero hindi pa niya ako nasasampulan, so feeling ko ngayon masasampulan na ako nito. Nako, sakto. Meron akong hinandang kakaiba para sa'yo. Ayun lang. Ayan. Sige. So, kung gusto niyo po, ito, mas exciting to, ma-witness kung kayo po ay nanonood sa aming live streaming sa www.radio1.com.ph. Ayan. Sir Justin, matanong ko lang, ano bang ibig sabihin ng pagiging isang mental assassin? Well, ang mental assassin kasi binansag sa akin ng mga tao, no, kasi I perform mentalism na tinatawag. So, mentalism is a performance art na pinapakita ko ang power of the mind. Okay? So, parang mind-to-mind games tayo. Ganun. Okay. So, mentalism ang tawag sa art form na yun. So, mentalism is a genre of magic. So, isa sa mga branch ng magic. Kasi di ba, magic is performance art. Yes. Diba? So, isa sa mga branch ng magic ang mentalism. So, ang pinaka-forte ko is yung kung paano ko gagamitin yung utak ko at yung utak mo para maka-entertain ng mga tao. Ito, tama po bang isipin that this is the same as mind reading? Correct. Actually, what I'm achieving is mind reading. Pero I'm not actually a mind reader. You know why? Kasi my skills are based on psychology, power of suggestion. So, lahat ng human skills ko, ginagamit ko para mabasa yung utak mo. So, hindi siya yung tipong parang intuition or psychic. Hindi siya psychic. Magkaiba siya. So, ginagamit ko yung intuition ko. Actually, kasi what I do is calculated guessing. Tama, sa bagay nga naman. So, pero hindi ako psychic. Wala akong kapangyarihan. Yung third eye na sinasabi nila. At hindi ko nakikita yung future. Kaya wag niyo tanongin sa akin yung resulta ng loto. Ang dami nagtatanong sa akin sa Facebook. Kasi yung resulta ng lot. Kung alam ko lang, di sana nanalo na ako. Totoo yun. Actually, sabi ko nga rin, naisip ko, oo nga, kung may ganun kang gift, di ba? Sana nape-predict mo na. Pero, siguro malaman din natin, paano po kayo nagsimula? Parang dun sa interest ninyo na pag-aralan yung mentalism. Well, 12 years ago, actually 12 years naman. High school pa ako noon. So, high school hanggang college. So, nung pagdating ko ng college, meron kasi akong girlfriend for 5 years. Okay. Parang interesado ako. Naging ex ko na siya. So, nag-aral ako sa San Beda. Siya sa may Holy Spirit. Magkatabi yung school namin. Nung second year college kami, 5 years na kami nun, nag-break kami. So, nasaktan ako dun sa pangyayaring yun. Hindi ako Siyempre, nung estudyante pa ako, mas importante yung love life eh. Totoo yan. Diba? So, masakit. As in, hindi ako makabangon. Diba? Parang devastated ka talaga. Sobrang heartbroken ako noon. Tapos, siguro, ilang years pa bago ako nakamove on. Pero one time, pagkagising ko na lang nung umaga, na-realize ko, what if nakakabasa ako ng isip? Diba? What if nakakabasa ako ng isip? Baka makuha ko siya. Diba? Baka malaman ko na
baka malaman ko na may mangyayari na sa amin, di ba? Ah, baka makita ko okay. yung nasa mind niya. Or, what if I can hypnotize people? Baka ma-hypnotize ko siya na bumalik sa akin. Diba? Ganon katindi yung ano mo, Oo, yung, kasi- yung hirap mong makapag-move on, Yes, yun ang naging motivation ko. Gusto ko siya Okay. makuha ulit. Diba? oo. So, nag-aral ako. Gusto ko maging psychic. Naging estudyante ako ni Jaime Licao ko, kung kilala mo. Okay, siya. yes po, Yeah. opo. Yeah, so, naging estudyante niya. Tapos, lahat ng mga pinapagawa niya sa akin, hindi ko magawa-gawa. Okay. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sabi niya baka hindi ako open or baka hindi ako handa. Kasi sabi niya lahat ng tao pwede maging psychic. Totoo. Pero hindi ko siya magawa. Pero nung malapit na mag-give up, meron akong nabasang libro ni Alan Pease and Barbara Pease. Okay. Body language experts sila, top body language experts sila from Australia. Nabasa ko yung libro nila, How to Read People Like an Open Book. So, Uy. nakita ko, sabi ko, pag nakakabasa ka pala ng body language, parang nababasa mo lang yung utak ng tao. Kasi, ang nagpapagalaw ng body language natin is our subconscious Correct, mind. exactly. So, Totoo. kahit anong gawin mo, wala kang, may lalabas at lalabas na Yes. gesture. So, kung ano man yung iniisip mo. So, binasa ko yun, tapos hinanap ko sila. Talaga? Hindi ako nakapuntang Australia kasi estudyante pa ako noon. No? Pero, hinanap ko sila through the internet, Okay. sa mga nakikita kong mga websites. Until one time na naka-ano ko sa Skype, parang nakita ko sa Skype na online si Alan Pease. So, kinausap ko siya, pinakita ko yung mga kaya kong gawin based sa mga natutunan ko sa libro nila. Natuwa sila and minentor nila ako. Wow! Mentor ako ni Alan Pease at ni Barbara Pease. Tapos, ngayon, pag hindi ako nagpo-perform, kinukuha ko ng mga companies, ng mga schools, kaya ako napanood. So, kinukuha nila ako to teach them how to read body language. That's cool. Yeah. So, yun ang naging parang day job ko na kinukuha ko ng mga major companies na may sales, Okay. o kaya HR. Yes. Tinuturuan ko sila kung paano magbasa ng body language ako sa para malaman nila kung oo na ba or hindi yung kliyente nila. At kung hindi, anong gagawin? Para mapa-oo sila. Tama. Which is a good, parang, kumbaga, hindi naman sa para mahulaan mo, pero parang, para makapag-plan ka ng next step. Siguro, Correct. kumbaga, makakapag-strategize ka. Parang added arsenal. Yes, diba, sa exactly. Ano mo, Totoo. sa mga alam mong gawin. Kunyari, lahat naman tayo magaling na sa sales. Diba? Totoo, oo. Pero pag natutunan mo itong mga body language reading techniques, lalong tataas yung percentage mo to close deals. And nagkaroon naman ako ng maraming mga testimonials based sa mga... Kasi ang tinuturo ko ngayon, half is, meron pa rin galing kila Alan Pease, pero mostly galing na sa akin yun based on my experience na sinishare ko sa mga tao. Tapos, kasi nga, syempre iba pa rin yung mga Australiano sa Pinoy. Yes, yung So, tama. nakakita ko ng mga common body language na dapat gamitin ng mga Pinoy, dapat iwasan. Ganun. So, part okay. ng mga trainings ko. Tama. Based on experience talaga. Ano po yung masasabi nyo na parang siguro isang lesson on body language na siguro dun sa mga nakikinig natin would be very valuable na para malaman nila? Well, ang pinaka-importante kasi sa pagbabasa ng body language is yung tinatawag na congruency. Congruency? Yes. Ang congruency is kung ano yung itsura mo and yung sinasabi mo. Di ba pag sinabing congruent is congruent angle, yes, or congruent lines, yes, so pantay correct. dapat. So kung positive yung sinasabi mo, dapat positive din yung body language mo. So for example, when you ask me, tinanong ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, do you love me? Tapos ang sagot niya ganito, yes, I love you so much. Pero naka-cross yung arms. Naka-cross yung arms, yung head niya nag-shake. So, parang may mali, di ba? So, incongruent yun. So, kung tinanong mo, do you like my product? Yes, I love your product. Nakalabas yung palm, naglanod yung head, pasok yun. Ibig sabihin, nagsasama siya totoo. So, ang cross arms, ano usually ang indication nun kapag nagka-cross arms ang isang tao? Well, based on studies, kapag nagka-cross tayo ng arms, we protect our delicate body parts, which is our heart and lungs. So, every time we feel threatened, we tend to fold our arms. Diba? It feels wrong na it feels wrong na masaya ka tapos naka-cross. Saka ganun diba? ka. So, pansinin ninyo, kunyari, diba, komportable ka naka-cross yung arms mo kapag nasa jeep ka, nasa MRT ka, nasa elevator ka, church. Tama. Oo Bakit? nga. Kasi nai-invade yung personal space. Parang shield mo siya, diba? ganon. Shield mo siya. So, you protect. So, for example, nasa conversation ka, biglang nag-cross siya ng arms. Nakaisip yan ng something, ng may ganon. Diba? So, kasi Oo, diba, nga, kung no? ano yung iniisip mo, yun yung lalabas sa body language mo eh. Diba? Tama. And vice versa. So,
the fact na naka-fold yung arms niya, merong negative. Pero may tinatawag din na context, di ba? Context, Hindi porket naka-cross yung arms niya, negative na siya sa'yo. Baka naman nilalamig siya. Diba? Sa bagay. Kailangan mo makita yung context ng situation bago ka mag-assume na, uy, negative. Na may sinasabi. Pero, as long as naka-cross yung arms niya, merong block na nagbablock sa isip niya. So, kahit hindi man sa'yo, kahit sa situation, pero iba-block pa rin na yun. A negative attitude will persist. Ayan na. Doon sa mga nakikinig sa atin, natuto na kayo. Yung mga hindi lang tayo basta-basta nilalamig pag gumaganyan tayo. Diba? Pag nag-cross tayo ng arms. So, pag nakakita kayo ng gano'n, alam na kagad na binablock kayo. So, kunyari, when you are into sales or when you are persuading someone, don't continue na to with ask your pitch, for, mga ganon. To ask for a decision as long as naka-cross yung arms niya. Ang cross legs, meron bang yun ang tinatawag na kailangan may kasamang cluster. Okay? Kapag naka-cross lang, okay lang yun. Pero kapag naka-cross yung legs na naka-cross yung arms niya, yun natin, negative talaga. Negative na talaga. Kasi minsan kapag naka-cross ka ng legs, it shows confidence kasi. Ah. Diba? Pero pag sinamahan mo ng ibang negative body language yan, yun na ang negative. Tapos, meron pa ako isang gustong i-share kasi meron akong lalabas na book, no? This year or maybe early next year. Okay. Inaayos lang namin ng publisher ko. 3-hit combo, yung pangalan. Ay! Uy! Parang ano yan parang combo meal ba? Combo meal, diba? Burger, fries, and drinks, mga ganun. Pero actually, nakuha yung 3-hit combo na yun sa mga computer games, di ba? Kaya siya 3-hit combo kasi nakadiscover ako ng 3 facial gestures na pag ginawa mo siya, merong automatic reciprocal effect sa kausap mo. So, when I say automatic reciprocal effect, ibig sabihin, gagayahin niya automatically. Based on science, when we mirror each other, we are in rapport. Diba? Tama. So, may connection tayo. Yes. So, ang mangyayari, mafo-force mo yung rapport sa isa't isa. So, you will create instant rapport sa kausap mo every time you do that gestures. So, tama. Yun. Pwede niyo po bang i-share sa amin kung ano yung 3-hit combo na yun? Oo naman, para sa inyo. So, ang 3-hit combo, di ba nga 3 gestures yun? So, kailangan mo maka-generate ng instant rapport and mirroring scenario. Kasi nga, ako, ang style ko, para makabuild ako ng rapport, mini-mirror ko yung kausap ko. Tama. Like, for example, uminom siya, iinom din ako, naggamot siya. Pero, take into consideration yung kung ano yung imi-mirror mo. Kasi mamaya, Huwag naman lahat. Huwag lahat, dapat subtle. And mamaya, nagganon siya ng buhok niya, gagayahin mo ba yun kung lalaki ka, di ba? Tama. So, yun, mga simple gestures lang. And, ang kagandahan sa 3-hit combo, ikaw yung magiging leader, ikaw yung gagayahin. For example, ang number 1 is tinatawag na eyebrow flash. Eyebrow flash. Eyebrow flash, yung pagtaas ng eyebrow, di ba? Okay. Pansinin niyo kapag may gumawa nun sa inyo. Tama, ang tendency mo gaganon ka din. Tama. Eyebrow flashing is associated with honesty, submissiveness, di ba? Positive body language, welcoming. Tama. So kapag ginawa mo, pansinin niyo maglakad kayo sa mall, gumanong ka. Gaganon din. No? Wala siyang magagawa kundi gayahin yon. Na pag ginawa mo yon, kasi di ba, lalo na kapag stranger, ito ginagamit ko to kunyari may gusto akong kausapin na stranger. Or kunyari, nasa sales ka, gusto mong ibigay yung produkto mo sa hindi mo kilala. Pag ginawa mo yon, kasi lahat, di ba, kapag stranger tayo, nakataas yung negative barrier niya. Yeah? So, kapag nagganong ka, automatic maglo-lower down yun. Magiging approachable siya. And ginaya niya. Okay, importante na gayahin niya. Sinubukan ko yon nung natutunan ko to. Naglakad ako, may nakita akong magandang babae. Sabi ko, uy, ganda niya. Nagganon ako, hi. Tapos siya rin gumaya siya, hi. Gumanon siya. So, alam ko na pwede ko na siyang lapitan, pero gusto ko malaman yung magiging reaction niya kapag lumampas ako. Diba? So, lumampas ako ng konti, tapos narinig ko nag-murmur siya, sabi niya, nagmura pa siya. Hindi ko pwede sabihin yung sinabi. Pero sabi niya, ba't ko ginawa niya? Ano yung budol-budol? Gumanon siya. So, nagtataka siya kung ba't niya ako ginaya. Diba? So, automatic yun. Next is ang pinaka na-underestimate natin na gesture, which is smiling. Diba? Smiling, diba? Ito, I'm sure lahat ng mga nakikinig and kayo na-experience na naglalakad kayo sa kalye, may nag-smile sa inyo, napasmile din kayo, di ba? Yes, totoo yun. Gagayahin mo. Pero ano ba yung totoong smile? May tinatawag na real smile and fake smile. At totoong smile is nakalabas yung ngipin, and meron tinatawag na crow's feet sa gilid, yung 3 wrinkles sa mata. Oo nga, diba? tama. Yun ang genuine smile. Pero kapag gusto mo lang i-fake yung smile mo, ilabas mo lang yung ngipin mo. Mag-register yun sa subconscious mind ng kausap natin na totoo yung smile. Kasi mahabang history ng smiling, sabi nila, based on evolution. Yung mga primates. So, kapag nag-aaway sila or nagme-mate or dating, lalabas silang ngipin nila. Ibig sabihin submissive. So, ganun pala yun. Yeah, so, when you smile,
you're being submissive, you're being truthful, gano'n, di ba? Masaya ka, di ba? So, you smile, di ba? Pero minsan, na-misinterpret natin yung smile na binibigay sa akin. So, one time naalala ko lang, meron ako tinuturuan ng mga estudyante. Ano sila? Grupo sila dito sa Pilipinas, mga dating group sila. Okay. Gusto nila makuha yung mga girl of their dreams. Wow, So, ganun. humingi sila ng mga tips sa akin. So, kung ano ba titignan sa girl, ano bang gagawin mo para makuha sila, gano'n. So, nabigay ako ng mga tips. Tapos sabi sa akin, Sir Justin, mukhang gusto ako nung nililigawan ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi pag may sinasabi ako, smile siya ng smile. Sabi ko, paano ba yung smile niya? Ganito. Yung smile niya, nakasarado. Walang ngipin, hindi kita. Ganun lang. Tight lip smile yung tawag doon, di ba? Pero sa girls, it is a sign of rejection, di ba? So, for example, naiinis ka sa kausap mo. Ano ba yan? Anong bawa ng hininga niya? Hindi ko siya gusto, di ba? Ganun. You just smile. Or if you are being sarcastic, gaganon ka lang, di ba? So, it is a sign of rejection. It depende sa context. It can also be a sign of lying. Tama. Tignan mo, honey, do you love me? Yes, I love you. Diba? Ano ba yung totoong smile? Nakalabas yung ngipin. Yes, diba? tama. So, kung magsisinungaling ka, ilabas mo yung ngipin mo. Hindi, joke lang. So, ano pa yung pangatlo? Pangatlo is yung pinaka-favorite ko and yung ginagamit ko palagi in persuasion, which is head nodding. Diba? Nod your head. When you nod your head, pansinin mo gagayahin ka na. And if you want positive reinforcement, if you want to encourage agreement, you nod your head, automatic magna-nod din yung kausap mo, diba? So, at least nod 2 to 3 times, diba? When you nod, kasi parang pinapractice mo siya na. For example, you nod every time you say something important. Kunyari may binibenta ka, binibenta ka, this product is good for your health. After 3 months, ROI ka dito. Diba? Gagayahin niya. Yung reaction niya, diba? So, oo nga. Every time you say that, magnanod ka, magnanod din siya. Sa kakanod ng kakanod nyo, parang pine-prepare mo yung mind niya na umuulan na umuulan sa'yo. So, mamaya, when you ask him or her, so you gonna buy the product? Sabi niya lang niya, yes. Diba? Kasi parang na-hypnotize mo na siya. So, paano mo gagawin yun? So, kailangan, diba, 3-hit combo. It's a combination of 3 gestures, diba? Sabi sa akin ng isang estudyante, Sir Justin, tatawagin ko kasi, pasensya ka na, medyo puyat ako, sabi niya. Sir Justin, ganito ba yun? Natawa ako, sabi ko, ano ka ba, maniac look yan, baka masampal ka. Ang tamang paggawa ng 3-hit combo is raise your eyebrows and nod at least 2 to 3 times and smile. Ganun. Pwede mo siya isabay sa pagsalita mo, hi, I'm Justin, how are you? Diba? So, ang warm niya tignan, diba? Ang parang friendly, and ang maganda doon, kahit gayahin niya kahit isa lang, pasok ka na. Okay? Kahit isa lang, kahit mag-nod lang din siya, magtaas ng eyebrow, mag-smile, or tatlo, di ba, ginaya niya. Pasok na yon. Ibig sabihin, na-lower down mo na yung negative barrier niya, and you are in rapport. Ayun. O, ayan mga listeners natin sa mga katinig natin na nakikinig. 3-hit combo. Good news pala. Good news, magigalo ako sa mga nakikinig. Ay, ano yon? Gusto nyo ba magkaroon ng kopya ng 3-hit combo? Ay, gusto ko yon. Yan. Kasi, meron kasi akong PDF version nun. Wow! I-download din lang yun for free. Wow! Sa website ko. Okay? You can visit justinpinon.com right now or mentalassassin.com. Ayan. And hanapin nyo lang yung tab doon nakalagay 3-hit combo. You can download it for free. Ayun naman pala. Pero hintayin niyo yung book ko dahil nagdagdag ako ng mga bagong insights. Doon. Ayun naman pala. O, dali. Punta na kayo sa justinpinon.com at saka mentalassassin.com. I-download nyo na yung PDF para matutunan nyo at ma-practice nyo na agad-agad yung 3-hit combo. Ayan. At eto na nga, sabi ko nga, eto na masasampulan na ako. Sige na nga, ano pong pin-prepare nyo para sa akin? Meron akong susubok kasi I'm sure napanood mo na ako before sa mga ibang pag pinag-ikot-ikot natin sa Voti Radio, di ba? So, meron akong susubok iba, di ba? Ay, may ganun. Yun, para sa'yo special. Kinabahan ako. Kahit ako, nagsasawa na rin ako sa pinagagagawa ko. Joke lang. Pero, para lang po sa mga hindi nakakaalam, parang yung ginagawa po yung na-witness ko na ginawa ni Sir Justin is that meron kang word na iniisip, tapos parang malapinoy henyo type yung huhulaan niya kung ano iniisip mo based nga sa body language. So parang in your mind, iisipin mo lang kung tama, yes, no, pwede. Parang ganun yung dating. So, if you figure out ko yung word mo. Yes. Yan. So, based lang sa body language mo. So, hindi ganun yung gagawin natin? Hindi ganun. Nakakainis ang isip pa naman ako ng word. Baka naman supercalifragilisticexpialidocious. Hindi po, pero basta mo iniisip mo. So, ito susubukan natin. Meron ako dinala dito na parang itim na cloth. Okay? And nakita mo naman, based sa mga ginagawa ko noon, dine-demonstrate ko, my biggest weapon are my eyes, diba? Yes. So, without my eyes, I cannot observe. Right? Okay, so, tatagal ito tong Sige. ko.
glasses ko. Kinakabahan ako. Huwag kakabahan. Baka lumutang ako. Matutuwa ka dito. Anyway, meron akong dalang duct tape. Okay? Kasi, Andrew! duct-tapean kita. Hindi, joke lang. Ganito gagawin ko. Lalagyan natin ng duct tape yung buong mukha ko hanggat sa hindi na ako makakita. Okay? Wala? Tapos meron akong ipapagawa sa'yo. Kasi tatakpan ko yung biggest weapon ko. And ang challenge ko sa sarili ko, Oo nga. mahuhulaan pa rin ba kita na nakatakip yung ano ko. Yung mata mo. Actually, hindi ako manghuhula. Mali, weird manghuhula. Pero, tingnan natin. Okay, based on my expertise in body language, in my knowledge in mentalism, tingnan natin kung magagawa ko. So, magpuputo lang ako para sa'yo kasi medyo lagay natin dito. And 1, 2, 3, 4. Let's make this 5 tapes para... So, sino ba meron dyan sa inyo na 2-5 piso? Pwede ko bang hiramin sandali? 2-5 piso. Josh, meron ka? Dali. Meron yan si Josh. Ayan, para narinig ng natin, listeners, nagtatanggal ako ng May duct tape. talaga. Nakakatakot to Ayun, si Kuya, meron. Ayan, sige Kuya, pera. 2 5 peso coins. Tapos mamaya, since marami-rami na tayo, gusto mo mag-Pinoy henyo, rin tayo dito. So, check mo kung totoo ba, kasabot ko si Kuya. Ano? Baka may Kuya butas Mark, kasabot ka pala. Hindi, totoo naman. Kaya ako nagpakuha ng 2-5 piso kasi ilalagay ko to sa socket ng mata ko, tapos lalagay natin ng duct tape. Ganon? Para sure? Sure, para alam ninyo na kapag nakalagay na lahat ng duct tapes, pag merong nakaharang na 5 piso, may hirapan akong buksan. Kasi ako, gusto kung kaya ko mag-cheat ako di ba? Para may paraan. Tigilan ko yung sarili ko, di ba? So, gawin natin dito. Okay. Make sure na nandyan pa yung 5 piso. Andyan naman, okay. ayan. So, after this, hindi na ako makakita. So, I'm going to give you further instructions. Sige okay? po. So, this coin goes here. Yan, make sure na nandyan pa yung 5 piso. Ayan, andyan pa siya. Ayan. Okay, so can you please hand me another strip of tape, please? Sure. Ito, okay. Siyempre, lagay ba natin sa harapan ng mata ko. Yan. Ito, maswerte ka kasi hindi ko pa ito pino-perform sa Ako yung nasasaktan. Ini-imagine ko pala. This one goes here para sobrang takip. And last ito one. na po yung last. Okay. So, can you see the black cloth na nakalagay sa table? Yes po. Okay. Can you please blindfold me? Fold it lengthwise tapos blindfold mo. Tapos, pero bago mo gawin yan, make sure na nakalagay all intact yung ano. Okay? Para okay, intact naman. Yan. Para sure ka na hindi ako nakakakita. Yan. Sakto ba, sir? Yan, sige. Yan, good. Okay, blood clot. Joke. Ayun, so ito yung job mo. I want you to get 3 random objects. 3 random objects. Kahit anong object lang na makita mo or may... Sorry, may okay, tama. Bulag na siya. So, kahit anong objects na meron ka or sa galing sa mga staff natin. Okay. Kahit ano, 3 and make sure that the objects are random. And kapag meron ka na, ipatong mo lang sa table kung saan mo kinuha yung mga tapes. Okay, dito sa harapan natin. Sa harap niyo po. Okay. Sige. Habang kinukuha mo yung objects, explain ko sa mga listeners natin kung ano yung gagawin ko. So, this is what psychics call remote viewing. So, remote viewing daw is seeing through others' eyes. Pero, hindi ako psychic at wala akong kapangyarihan tulad ng sabi ko kanina. Kaya, i-replicate ko yung phenomena na yon using my skills as a mentalist and as a body language expert and my observation skills. So, subukan natin kung malalaman ko yung 3 objects na yon. And kung nandito ka na ulit, just tap me over my shoulder. Ayan, I'm here. You're back. So do we have 3 items? Yes po. Sa nakapatong sa lamesa. Eto na, ipapatong mo na mo. Ayan. So, make sure that those objects are random and wala akong idea kung ano yan. Okay? Yes po. So, do we have 3 already? Yes. Yes, okay. Now, from the 3, I just want you to pick up 1. Kuha ka lang ng isa and say yes if you are holding it. Yes. Yes, okay, good. Can you please put my hand over your shoulder? Okay, good. Based on your muscles, ito muscle reading yung tawag dito ng mga psychologists. Now, based on your muscle, I can sense that the object is hindi mabigat, yes? Hindi, yes. Sakto lang siya, magaang. Yes. Pero hindi mo siya kaya matago sa loob ng fist mo kasi walang tension. Pahaba siya, yes? Tama po. Okay, pahaba. Can you see the color? Huwag mo sabihin, pero nakikita mo yung color? Opo. Okay, good. Dominant 2 colors. Dominant color is blue, yes? Opo. Blue and silver, correct? Opo. Gamit ba yan ng lalaki or ng babae? Accessory, I think. This is just a calculated guess, pero I'm guessing that is suklay. Tama!
Thank you very much. Okay. Ang galing-galing! Next item. And okay. tap me if you're holding it already. I'm holding it na po. Okay, good. I know how you think. Di na kita hahawakan. Okay. But can you see the item? Yes. Okay, yes. Based on, pansinin mo, kailangan talaga may interaction. Kasi Opo. kapag tahimik lang tayo, hindi ko malalaman Yeah. kung ano yan. So, Tama. based on how you answer me, I can sense that the item is also pahaba. Tama ba? Parang Opo. rectangular in shape. Yes. Can you see the color? Opo. Okay. First, parang dumaan sa isip mo is transparent. Tapos dumaan is pink. Tama? Opo. Okay, good. Hindi ako sure kung ano yan. I'm sure galing din sa bag yan. Gamit ba ng babae yan? Pwede. Nung una, akala ko parang lipstick, pero hindi. Pero nilalagay sa bibig, I'll go with a toothbrush. Okay, thank you very much. Kinabahan ako dun. Medyo chamba lang yata yun. Pero last item. Pero yung ang freaky nung galing sa bag. Last item. Hawak ko na po. Okay, good. Based on how you said hawak mo na, pahaba din to, no? Kasi nakikita ko yung baseline ng pagsagot mo, kung pahaba siya or kaya mo itago. Pahaba din to, tama ba? Opo. Can you see the color? Yes. Yes. Two colors again. Dumaan na naman sa isip mo yung transparent. Pero this time, dominant color is a darker color, tama? Opo. I'll go with black. Opo. Black. A ball pen. Opo. Tama. Thank you very much. Nag-enjoy ka ba? Ako din, sobrang nag-enjoy. Last. Since nag-enjoy tayo, gusto ko medyo pahirapan sarili ko. Meron ka bang kahit anong papel na pera dyan? Papel na pera. Kung wala kang dala dyan ngayon, kung wala dyan yung bag mo, hiram tayo sa kanila kung sa audience natin. Pahingi ako, kahit anong Josh. papel na pera, just one. Isa lang. Dali. Isa lang, yeah. Dali. Ayan po. Okay, do you have it? Yes. Okay, good. Since I know that is a paper money, can I borrow it, please? Sure. Ito pinag-aralan ko to, alam to ng mga bankers. Based sa texture, pag ginanyan mo yung pandinig, sa pang-amoy, malalaman mo kung saan ang galing yung pera. And now, I know for a fact na, thank you for doing this, galing lang to sa Pilipinas, tama? Opo. Okay. Kasi every time I do this, every time I perform this, binibigay sa akin is pera from other currency para okay. Hulaan kung ano yan. Pero hindi ko siya huhulaan, actually. Aalamin ko kung anong, okay, good. I don't know if I'm holding this correctly, but can you see the serial number? Opo. Yes. Ang maganda dito sa mga pera natin, yung serial number, yun yung nagiging, nagpapa-unique. Yes. Diba? Kasi iba-iba yan. So, yes. Since I know na yung pera na to nanggaling lang sa Pilipinas, yes. I know for a fact na nagsisimula to sa letters, tama ba? Yes. 2 letters, correct? Yes. Can you see the first letter? Don't say it out loud. Okay, good. Based on how you said yes, I can sense that the first letter is M. Yes. Yes, okay. Focus on the second letter, please. Okay. H. Yes. Yes, okay. Now we're with the numbers. Now, since nasa Pilipinas nang napera to, I know na 6 numbers to, tama ba? Tama po. Tama. Now, I want you to focus on the first number. Don't say it out loud, just focus on it. Are you focusing on the first number? Yes. Yes. Nalilito ako kung 3 or 8, but I'll go with 8. Yes. And another 8. Yes. A 9. Yes. A 3. Yes. A 8. Yes. And another 8. Yes. Yes, thank you very much. And wow! I'm not sure what that is, pero ito, guess lang to, based sa mga sagot mo sa akin. Is that a 50 peso bill? Yes, it is. Yes, thank you very much. What a relief. Maraming salamat. Diyos ko, mga anak. Hindi ko na alam. Alam mo ba, medyo... gusto niyo po na po bang tanggalin yung nasa mata? Pero sobrang hirap ng ginawa ko, di ba? Pero this is the hardest part talaga, yung pagtanggal ng duct tape sa mukha. Kasi medyo, ayan. Alam niyo na challenge to. Kung bakit ako kalbo at wala na akong kilay. Challenge ito. Pero ang galing! Ang galing. Ayan. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Para sa'yo, okay lang masaktan. Souvenir for you. Sir Justin, last question na lang good, po. Good. Sige. Yung parang, yung pag... ano pa rin ako? Speechless pa rin ako. Yung pagiging mentalist ba, or mentalism is, ano ba yan? Let's say, for example, ngayon nag-uusap lang tayo. Is it possible for you to actually read minds randomly? Nangyayari ba yun? Hindi siya randomly kasi kung napapansin mo, I let you focus on something eh. 'Di ba? Kasi kung random siya, mahirapan ako kasi kung ano-ano yun. Okay. Pero kapag naka-focus ka lang sa isa, madadalian ako kasi yun yung lalabas sa gestures mo, sa body language mo. Sa bagay, tsaka iba din siya dun sa pagiging psychic. Parang hindi siya yung tipong kunyari may dumaan lang na isang tao tapos nabasa mo na yung
nasa isip niya. O kaya yung mga psychic, naririnig daw nila yung thoughts. Ano. Pero ang magagawa ko naman randomly siguro is kaya ko mag-profile ng tao. Based pa rin sa body language. Malalaman ko kung anong trabaho niya, kung saan siya lang galing kanina, mga ganun. Kasi based lang sa gestures niya. Wow! Yeah. Amazing! Diba? O ayan, kaya muli pumunta na kayo sa website ni Sir Justin, justinpinion.com or mentalassassin.com. I-download nyo na po ang free copy ng 3-hit combo. And add nyo na rin ako sa Facebook ko. Just look for my name, Justin Pinion. My Instagram is @JustinPinion. And my Twitter is @JustinPinion. Ayan, like na, follow na, 'di ba? Ayan, maraming salamat Sir Justin. Meron po kayong gustong batiin? Yung mga friends ko nakikinig. So, Ayan. Yung mga friends ko sa Facebook, salamat sa pakikinig. And pwede ba mag-plug ng Sige po, go ahead. Okay lang kahit TV station. Sure. Lalabas ako sa TV5 sa Monday. Sa Demolition Job. Nag-ano ako doon, nag-demonstrate ako ng hypnosis. So, nag-hypnotize ako ng mga tao doon. Para mag-demolish. Tapos, kasama ko doon ang Trans Manila, ang aking mentor sa hypnosis, si Jason tsaka si Strix. Kasama ko sila. So, naglabas ng lagim. Ano tawag doon? Wagas ng lagim ba yun? So, pero hindi naman, pinakita namin kung ano yung good side ng hypnosis. Clinical side, kung paano mo ma-enhance yung sarili mo. Tama. So, maraming salamat sa pag-invita sa akin. Thank you, Sir Justin. Maraming salamat. Sa mga youth, lahat na nakikinig, di ba? The youth. Yes. Available ako palagi kung gusto ninyo akong kunin sa schools ninyo. Kunin nyo siya, promise. Gusto ko nagto-talk sa mga students. At saka, very helpful yung pagturo nyo ng body language. Maraming salamat. Tama, diba? Kasi gusto ko ma-empower ang mga, habang estudyante pa lang kayo, gusto ko, meron na kayong power paglabas ninyo ng eskwelahan. Alam na ninyo, gagawin nyo pag in-interview kayo, diba? Kahit ano man maging trabaho ninyo. Advantage yun. Ayan. So, thank you very much for having me. Ayan. Once again, ang mental assassin ng Pilipinas, Mr. Justin Pinion. Ayan. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Ito, ituloy-tuloy na natin ito, no? Meron pa po tayong isang guest. Ayan, si Tita Lucy Quinto. Ayan, Tita Lucy, salamat po sa pagdating. Ayan, sana hindi po kayo nahirapan. Si Tita Lucy po ay ang owner ng Digi8 Studios at nagtuturo po siya doon, nag-o-offer siya doon ng free workshop sa dubbing, tama po ba? At sa voice acting. Ayan. Hello, good morning. Good morning. Good morning po. Kaya niyo po ba? Yes. Kamusta po kayo, Tita Lucy? I'm fine. Ayan. Hindi naman po kayo nahirapan pumunta? Hindi naman. Ayan. Iniisip ko lang hanggang ngayon, ano ginagawa ko sa Voice of the Youth? Ay, syempre naman. Parang overage na ako. Hindi pero naman. I still feel young at heart. Yes, diba? Of course. Tita Lucy, ano po yung Digi8 Studios? Digi8 Studios is a post-production studio where we accept dubbing for Korean tele, for cartoons, and where I also teach my students. Yes. Oo nga. Ilang linggo na po ba yun na nag-offer kayo ng free workshop on I offered it 3 consecutive Saturdays. Okay. Nung una, natatawa nga ako because first Saturday ko, I have only 9. Okay. 6 ang malalaki, 3 yung maliliit. Mga how old po yung mga bata? Maliliit. Mga 9, 12, 14, ganon. Okay. Pagkatapos yung 6, yung sabi ko, okay lang kami. The second Saturday na the same pa rin, free workshop for acting and dubbing. Yes. Naging 70 na sila. Ang dami. So, inilipat ko sila sa ibaba. The third Saturday, and it was really heartwarming for me, naging 27 sila. Wow! And I'm sure parang parang word of mouth to. Kumbaga parang sila naghatak ng sarili ng mga kasama. Yes. And I saw to it na from 2, actually nag-extend ako ng time natapos ako ng 2 to 8:30. Wow! Ilang oras po dapat yung workshop? Dapat yun, mga hanggang 5 lang o 6. Pero dinala ko sila sa loob ng dubbing room and
I'd let them experience what it is to dub. Okay. Iba kasi yun eh. Tama When you're just talking na, oy, eto yan, eto yung gagawin ninyo. But when faced with so many things, the voice acting na itinuro mo sa kanila, so sabi ko, it's always, na tatandaan lang ninyo yung sinasabi ko dito sa ibaba. Anong role, ko dyan, sample ko is Direk Ismael Bernal. Sabi ko, 3 things ang laging sinasabi sa amin ni Direk Bernal. Ang gusto ko sa mga artista ko, nandun kaming mga sina William, sina Gina, sabi, gusto ko magaling sa memorya. Mahusay kumuha ng direksyon. And third, makapalang mukha. Di tawa na kami. Direk, bakit makapalang mukha? Diba, sabi niya, with all of his gestures and all. Diba, lahat ng ipagawa ko sa inyo, ginagawa ninyo. Tama. So, doon kayo magko-concentrate. Huwag niyong kokontrahin yung itinuturo. Kasi nararamdaman ko rin, pag kinokontra ko ng mga tinuturuan. So, sabi ko, hindi ninyo ina-absorb. Tama. And that's maling sistema. Tama. Hindi kayo matututo. Tama. Ano po yung main objective nyo, Tita Lucy, na, kung bakit nag-offer po kayo ng free workshop on dubbing? Parang I've been here in showbiz for so many years. From 7 years old, nag-radio na ako eh. Talaga po? Yes, ang sister ko, si Rosa Mia. Okay. So, kung matatanda na iba, she was the dakilang ina. So, kinuha niya ako nag-radio ako sa Gulong ng Palad. Doon ako lumaki. Okay. Hanggang sa nagano na yung nakita ko lahat ang aspects ng development ng radio, hindi itong ganito. Opo. Well, ang board nandoon sa tech. Pagkatapos kami, we get to practice yung 115-minute na Gulong ng Palad. We're there ng 9 a.m. pa lang. Okay. Para insayuhin yung mga scripts. At ang bayad noon is, huwag kang tumawad, 2 pesos. Pero noong time na yun, malaki na yun. Malaki, yes. So career ko hanggang nung nag-radio na kami talaga, lahat, una yun na nasa disc ang recording. Pagkatapos, naging tape na. Cassette tape. Oo. So yun, 83, hindi na ako nag-radio. That's when I stopped. Kasi medyo nababaling na yung attention ko naman sa dubbing. Okay. So from radio, talagang dubbing na po agad yung next na naging parang adventure nyo. Parang nagko-conflict ang schedule ng radio at ng dubbing ko. And that is where pinag-aralan ko naman ang sistema sa dubbing. Okay. Kasi kailangan mong marunong din ng voice acting coming from the radio. Pero yung mga director, they resent ang masyadong magagandang boses kasi magagaling pa kayo sa mga artista. Ganon. Ano ka lang, gun ka lang, o tindera ka lang. So, they want yung mga casual din. Okay. Parang mas natural. Yes. So, nung mali. So, I studied Tita Lucy, halika, dito ka, tumabi ka sa akin para makita mo yung pag-imineri na yan, kung anong kung anong result. Okay. So, darating nga yung isang gun, sasabihin yung isang gun, boss, meron pong naghahanap sa inyo. Pagkatapos sasagot yung bida ngayon, sino yun? Parang, so ang layo talaga ng boses. Sabi niya, bakit? Parang hindi siya, Tsaka yung boses ng gun parang mas authoritative. Kasi nga, hindi natuturuan ng mga artista during the time ng proper voice acting. Kung ano lang yung inaano nila, yun lang ang napunan. So, mali. Yes. So, pinag-aralan ko, anong mali dito? Bakit mali ang tunog radyo sa pelikula? So, I found out na masyadong iba yung rehistro ng boses. Sabi ko,
kailangan mag-low profile lahat ng mga taga-radyo kasi nga, lahat yan alam na natin, voice projection, and all. Kailangan, ilagay natin sa isip natin na bago tayong pasok. Tama. I-erase natin yung years of training natin kasi magsa-surface naman yung years of training mo yun. At saka parang dapat may mga bagay po tayong kailangang i-unlearn, hindi ba po? Yes. Parang from a different aspect para may space para dun sa bagong information. Oo. So sabi ko, parang ang hirap sa kanila. Ang ginawa ko, nag-train ako ng mga bago. Tama. So it's always training new ones para mag-take over. Pagkatapos, ang kinuha ko yung mga anak ng mga taga-radyo. Nakasakasama namin yung anak ko. Sabi niya, Tita Lucy, marunong na mag-dub yan. Kasama mo na yan sa dubbing eh. So, at 6, nagda-dub na rin siya. Nagda-dub na. Oo. That's good. Pagkatapos, kinuha namin lahat ng aspects ng sa pelikula, ultimong crowd dubbing. Uy, maganda yun. Maganda yan. Maganda yung crowd dubbing. Na-experience ko na rin yan dati sa sa isang movie para sa isang station kay Sir Alex po na nakapag-dub na rin ako. Yung parang pupunuan niyo yung eksena ng crowd, yung sa palengke, kunwari, or yung mga stampede, yung mga nagbarilan. Yung mga extra. So ito yung mga itinuro ko sa mga estudyante ko. Kailangan alerto kayo. You have to be a thinking double. Tama. Lahat yan iniisip mo. Yes. Kung paano mo i-relate, kung sino yung kausap mo ngayon. So, iba yung manner of pagkausap mo. And then, you always look at the eyes. Yes. Kasi ang secret sa dubbing, sa acting, nasa mata ang change ng emotions. If you will notice it. Talaga? Diba? Yes. So pag nag-harden ang mukha, pati yung mata. Hindi ba? Tama. Pag smiling ka, pag masaya ka, nakaganyan ka, bigla kang nakakita ng kaaway mo. Mag-iiba yan. Mag-iiba yan. Pati yung facial mo, yung dito, yung hatak mo sa tanga mo. Tama. And aside from that, kakasa mo na ngayon, di ba, ima-match mo na yung acting mo sa boses. Yes. So, later on, yung mga artista, yung mga director, sabi niya, Tita Lucy, ikaw na magturo ng dubbing. Ay, ayoko, direct. Bakit ako nung unang-una ako? Sabi niya, hindi ko naman mahahawakan yan. Mahuhulog yung artista sa veranda. So, kailangan niya. Kasi ibang-iba ang situation sa dubbing room. It's just like this, so comfortable. Yes. May aircon ka, 4 wall. Samantalang sa shooting, mainit. Yes. Nandiyan dyan yung andun camera. Andun ka sa mismong. Oo, ang adrenaline mo. Yes. Ang hatak ng loob mo is iba. And then, kukunin mo sa dubbing yun, sasabayan mo ang bukab mo ng bibig mo. Ang hirap. Tama. Pati yung pag-iyak, pati yung kwan. So, unti-unti, iniiwanan na ako ng mga direktor. Hindi na ikaw na dyan. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Ayun, so napunta na ang mundo ko sa dubbing. Pagkatapos naman, kinuha na ako ni Bernal para maging artista. Sa anak ko, nanginginig ako, ayoko mag-artista. Although artista yung kapatid ko. Pero iba kasi naman ang feeling ng ikaw ang artista. So ngayon, nung later on, naging kasalamuha mo na sila. So, it was an easy world na nandyan kausap mo na sila Maricel, Soriano, sina Aga, sina Sharon. Sila na ngayon yung mga tinuturuan mo, mga artista. That's good. So, later on, nagtayo naman ako ng studio ko. Yes. Na DJ8. Yes. Nung magtayo na ako ng studio ko, so may mga kliyente rin ako na nagpapadub into Tagalog. Yes. Cebuano, Ilocano. Yung mga ganun. Although may marunong din po kayo ng mga dialect. No, meron kaming language codes for each dialect. Okay. Pagkatapos may mga dubber ako na marurunong and who are also proficient in Ilocano, in Cebuano. So yun, nag-meet ngayon. Till later on, nakakuha na ako ng kontrata sa network to do yung package deal ng dubbing ng Korean plus cartoons.
So, ibig sabihin, isasubmit mo sa kanila na ready for broadcast. And up to now, it is what I'm doing. Okay. Kaya sabi ko, para naman to, it's a sort of saying thank you to world na naging successful ako. Yes. Gusto kong mag-give back. Mag-give back, yes. Kaya nga tanong sa akin ng isa kong dabber, sabi niya, Tita Lucy, paano ka ba maging isang Tita Lucy na nagkaroon ka ng ganitong studio o ng ganito lang yan? Sabi ko, kalimutan mo ang lahat ng okasyon sa buhay mo. That's true. Kalimutan mo ang birthday mo, birthday ng anak mo, anniversary ninyo, reunion, because kinain ako ng schedules ng mga artista, ng mga schedules, hindi pwedeng hindi ka mag-produce. Katulad nga ako, ang request ko lang through the years, wag lang ninyong ibigay sa akin ang birthday ng anak ko ng August 26 at November 2. All the time, pwede ako magtrabaho. What happened? Pag November 2, kailangan mag-crowd dubbing ka. Naku, nasa sementeryo yung lahat yung mga tao, hindi ba yung mga ganun? Yes. But you have to produce, you have to dapat may output, yung mga gagawin. schedule. So, it is my way of saying thank you for all the years na ako naman ang tinuruan ng mga mentors ko. So, gusto ko naman silang maturuan yung mga kabataan. Tama. At saka, tama nga yung sinasabi ni Tita Lucy, no, na parang parehong-pareho kayo ni Voice Master, ni Sir Pocholo, di ba, dun sa advocacy nyo na parang, kumbaga, i-share natin yung knowledge natin. Kasi, parang, hindi lang naman forever tayo yung nandyan, di ba? Saka ang boses, tumatanda rin yan. Yes, tama. Hindi ba? So, paano kung 18 years old na ang bida mo, I cannot take it anymore. Kaya kailangan, meron akong naturuan. Tama. Ganon, meron akong natuturuan bata. So, talagang original na mga bata yung mga lumalabas. Yes. Hindi sila yung mga, nagboboses bata. Naku, ang tawag namin doon ay boses tiyanak na. So, ang hirap magturo ng mga bata. Sina Aiza, si Raymond at si Richard, nagdaan sa akin na hawak-hawak ko sa kamay yan, na tinuturuan ko. So, pagkatapos, you graduate also. Yes. Kaya lang ngayon nga, ang boses mo, pati lahat ng iyon, nagbabago. Kung nandito ka na, magturo ka. Tama. And then, sa mga 20 natuturuan mo, maswerte ka kung makakuha ka ng 2. Kasi, kung on-screen, meron kang magic, ang boses may magic din. Yes, tama. And that is what you have to determine kung may puso beto, kung matuturuan mo. Yes. Yun ang mga puspusang tinitrain. And fortunately, nakakahatak din naman ako ng mga new voices na nagiging, na nakukuha ng ibang network, nakukuha ng ibang supervisors. But then sabi ko, hindi ba sumasakit ang loob mo, Tita Lucy? No. Pag naturuan mo na sila, they have wings. It's about time for them to fly. That's true. Let them. And then, train again. Just masipag ka sa pagtitrain. Tama. And assessing. Yung iba nga na nagpunta sa workshop na libre nga ada. Tatanungin nila kung what is the possibility for them to earn. Sabi ko, no, I still have to assess so many things. Ang dami ninyong training na nagagawin. It's just not, nag-workshop ka ng one day, marunong ka na. Tama. No. Sabi ko, it will take months, maybe years, ng pagpunta ninyo sa dubbing room, sa radio, paggawa ng pagiging voice talent, para matuto kayo. Kasi, ano yan hindi lang basta kita-kita ng pera. And of course, masarap pag kumikita ka na. But is there a dedication? Tama. Nasa puso yung passion, mo ba yan? Tama. Hindi ba? Tama. Makikita naman ng lahat yan Pag ikaw supladita, goodbye. Tama. Kahit na magaling-galing ka, medyo nagkakataasan ng kilay yung mga nagmamarunong na hindi pa naman marunong. And there are plenty of those people na natuturuan mo pa lang. Sila na nagtuturo sa at the back. Pag sila isinalang mo na, patay na. Kasi they don't know the techniques, hindi nila alam yung paraan ng pagtuturo.
So, sa sarili nila, marunong na sila. Hindi. Kailangan alamin ninyong lahat ng mga bagay-bagay. Kumuha kayo ng mga itinuturo sa inyo. Ilagay ninyo sa isip ninyo, sa puso ninyo. Tama, ayan. Yan. Last question na lang, Tita Lucy. Nag-offer pa, yung free workshop niyo po ba ongoing pa rin? Hindi na. Ni-stop ko 3 consecutive Saturdays. So, maaring by January na ako magsimula. Mangyari, papunta na tayong Christmas. Medyo, ang hirap na ng busy na yung mga tao. Yes. Okay. So, I will have to think kung ano. And then later on, pagkatapos kasi ng workshop, yun nga ang mahirap. Saan mo dadalhin ang mga talents mo? So now, matagal ko ng plan ito na tayo ng sarili kong talent agency. Okay. May bata doon, merong UNCAM, merong kukunin for corporate shows, mga singer. Kasi ang DJ8 is licensed for these areas. Okay. Na magdala ka ng mga talents, kung saan dancers. Uy. Sa mga, marami naman, payo nga sa akin ni Johnny Delgado, nung magkasama kami sa Tanging Yaman. Sabi niya, Lucy, ganito lang ang gawin mo. Mag-establish ka lang muna ng 15 special talents na pwede diyang mag-abogado, pwede diyang mag-nurse, pwede diyang mag-doktor, na marunong maglinya. Yes. Kasi diyan na yung tawag na nababangenge, napapalpak yung mga lumalabas sa doktor. Hindi sila talagang kapanipaniwalang doktor kasi naghahanap ng mga dialogue and they don't know ang behavior sa set. So, lahat ng yon, ang plano ko is ituro sa mga kukunin. Yes. Hindi ako magpapadala anywhere nang hindi ko naturuan. Tama Para naman, this will showcase marurunong pala itong mga taong to. Hindi yung basta dinamput mo isang extra o magdoktor ka dyan, binihisan mo ng gown, doktor na siya. Paano yung mental attitude? Saka paano yung bihis? Yun ang ipinayo sa akin ni John. Sabi ko, tama, bihisan mo yan, Lucy, and your maid. Pag yan, nakakreate ka ng... So, yun ngayon ang inaano ko, kung nasaan yung mga taong yun. Pero maraming taga-theater, di ba? Marami akong kakilala kung papayag sila na magpa-under ng DJ8. But, yung mga wino-workshop ko, of all ages naman yan eh. Okay. So, talagang hindi ako restricted lang sa bata, sa 18. Pero pag halimbawa, sinabihan ka, kailangan ko ng mga 100 students, o meron ako mga kabataan. Ayun doon ko ngayon sila ilalagay, hindi ba? After nung workshop. Tama. Plus behavior, attitude. Ayan. Yan. So it's a complete training, hindi lang sa mukha, hindi lang sa pati sa acting. Kung if they will come up with requirements, why not? So ililista namin sila at sila yung ipapadala namin. Good. Ayan. Yan. Yes. Maraming salamat, Tita Lucy. We look forward to yung next set niyo po ng workshop by next year. Ayan. Yes. I-follow niyo po sa Facebook, DJ8 Studios. Ayan. At yahoo.com. Ayan. Kay Miss Lucy. And like my DJ8 Studios at yahoo.com. Yes, opo. I-like niyo po yan sa Facebook. Agad-agad po. Agad-agad. At magsama-sama tayo. Yes. Magkita-kita. Ayan. Maraming salamat, Tita Lucy, for being part of Youth Power Radio. Ayan Yes, po. Youth Power. Diba? Ayan, nakaka-youth dito, diba, Tita Lucy? Yes. Ayan. Thank you. Thank you po. At syempre, isa na namang edisyon ng Youth Power Radio ang inyo tunghayan. Ano ba? Sabihin ko na wala ako. Natunghayan ngayong Sabado. Kita-kita po ulit. Hindi pala. Sige, kita-kita na rin tayo sa live streaming next week
Ayan, makakasama ko si DJ Andrew. At next week din po makakasama na natin si Commissioner JP Peñol ng National Youth Commission para sa kanyang segment na Right Here, Right Now with JP. Ayan, samahan niyo po kami next week ulit. 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, dito lang yan sa nag-iisang lakas ng kabataan. Ito ang Youth Power Radio. Bye-bye!